Okay, so para sa video na ito, ang pinaka-purpose nito is to show yung collision ng isang Java program, especially sa graphics. So I created yung folder na collision dito. So sa desktop ko lang yan folder. Then sa loob niya, magke-create lang akong folder ng src para dito ko ilagay yung mga codes na meron ako. So my first file, it would be yung main.java natin. No? So, dito, ang gagawin natin is mag-import tayo ng, of course, JavaX. Yan. So, JavaX, tapos yung ating swing, and then gagamit kasi tayo dito ng JFrame. Yan. So, after ng import natin para sa JFrame, we will include na yung mismong class natin. So, this will be yung main natin kasi main yung pinangalan natin. So, kung anong spelling dito, dapat ganun din yung spelling natin dito sa class natin. So, inside ng class natin ay meron tayong tinatawag main method. So, ito naman yung public, static, void, main. So, difference ng main na ito tsaka sa main na to, this will be all small letter. And ito naman, capital yung first letter natin, which is yung M. Then, meron yung parameter. Dideclare natin yung string. Then, yung array. Then, variable na args. Yan. So, ito yung structure ng Java natin. So, every time na mag-create ka ng Java, dapat meron siyang class and meron siyang main method. So, inside ng main method natin, dito natin i-declare yung mismong sabihin na natin business logic ng mismong program natin. Yan. So, sa loob ng public static natin. So, ang first step is to create yung frame natin. So, papangalan natin dito frame. Kasi nga, we're going to create frame. So, i-declare natin yung new JFrame. And sa loob ng frame natin, lalagay natin dito as title na collision example for BSIT. Yan. And then, lalagyan natin siya ng semicolon. After nun, meron tayong, magkikreate kasi tayo ng another class na tinatawag natin ay game panel. So, dito tayo magdo-drawing. So, before that, babalik ka muna dito sa main mo kasi ipagko-connect mo yung game panel at saka yung main. So, para ma-connect mo yan, tatawagin mo si game panel. So, game panel, tapos yung variable natin or maghahawak sa attribute ni game panel will be si panel. Then, sabihin natin new game panel. Then, semicolon. Okay? Next is, ang gagawin kasi natin is i-add natin yung panel na ito sa mismong frame natin. So, para ma-add yan, tatawagin mo si frame dot add, then automatic, papasok na doon si frame. So, since panel yung ipapasok natin dito, so papalitan natin siyang panel. Okay? So, pabayaan nyo muna yung red na yan. Mawawala din mamaya yan kapag na-complete na natin yung game natin. Now, gusto kasi natin na yung panel natin ay fit siya sa mismong frame. So, para mag-fit yan, ang gagawin natin ay frame.pack. Yan. So, ibig sabihin kung anong size ng frame mo, ganun din yung size ng panel mo. So, next ay gagawin natin frame.setDefault. Hanapin natin yung default. Ito, yung close operation natin. So, meron yung parameter. Ang ilalagay natin ay JFrame. Hanapin nyo lang yung exit on close. JFrame dot exit on close. So, ibig sabihin, kapag kinlose natin yung mismong frame natin, ay automatic magko-close na rin sa background yung mismong frame natin. Then next, ang gagawin natin ay frame dot set location. Yan, set location, ang ilalagay natin dito ay, wait lang, sabihin natin that set location relative to null, lagay natin null. So, ibig sabihin, gusto kasi natin na yung mismong
frame natin lumitaw lang siya dito sa gitna. So, ayaw natin siya na nandito sa side or nandito sa side. So, dito lang siya sa gitna. Yun yung purpose ng set location relative natin. Next is, of course, hindi lilitaw yung frame mo kung hindi mo i-declare yung set visible mo. So, gagawin mo lang siyang true palagi para makita mo yung mismong frame na meron ka. So, ito ngayon yung program natin sa main.java natin. So, ito yung first step before ka makapag-create ng panel at iba pang mga classes sa mismong Java natin.